Naibalita na sa nakaraang video na nag-training ang Cool Smashers sa Taiwan at may balita na nga tayo sa kanilang ikatlong tune-up game. Alyssa Valdez at Tots Carlos comeback game versus King Whale Taipei. Alyssa Valdez deadly service and back row is back. Creamline easy win versus King Whale. Pero bago yun mga ka-V-heads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Muling kinaharap ng Creamline Cool Smashers ang King Whale Taipei sa kanilang Taiwan training camp. Ito na nga ang kanilang ikatlong tune-up game. Wala masyadong balita sa naunang dalawang match pero good news dahil naka-live na ang kanilang ikatlong tune-up game. Nauna na ngang inanunsyo ng King Whale Taipei at ni Creamline manager Alan Acero ang magaganap na tune-up game kontra sa 2022 PVL Invitational Conference silver medalist na King Whale Taipei. Originally ay open ito sa fans sa mismong venue ng libre pero nagkaroon ng emergency announcement na hindi inopen sa publiko ang live match. Sa halip ay nagkaroon na lang ng small fan meeting sa labas ng venue matapos ang tune-up game. Napanood naman ang live recording ng tune-up sa official Instagram account ng King Whale team. Anyway, buong Creamline team ay ibinabad ni Coach Sherwin Meneses sa kanilang tune-up game kontra King Whale. Sina Pangs Panagalang at Denden Lazaro Revilla ang hindi naglaro at naka-sideline sa bench, habang hindi pa rin kasama ng koponan si Risa Sato. 4-set scrimmage ang pinaglalabanan ng dalawang koponan kung saan muntik nang walisin ng recent PVL Grand Slam champions ng Creamline ang King Whale Taipei sa mga score na 25-22, 25-21, 25-19 at 20-25. Scrimmage lang ito kaya kahit panalo ng Creamline noong third set ay 4 sets pa rin ang naging laro. Sa first set, halos first 6 sa nakaraang dalawang conference ang ginamit ni Coach Sherwin with Gemma Galanza, Bernadette Pons, Michelle Gumabao, Kyle Negrito, Bea De Leon, and Lori Bernardo. Huwagi ang Creamline sa set 1 with a strong hit from Gemma Galanza 25-22. Habang sa second set, pinaglaro na nga ang comebacking duo na sina Tots Carlos at team captain Alyssa Valdez. Kasama nila si Kyle Negrito at Bea De Leon at ibang bench players na sina Rose Vargas at Pao Soriano. Huwagi muli ang Creamline ended with a kill from Tots Carlos 25-22. Habang sa third set, ibinalik muli bilang starters ni Coach Sherwin sina Galanza, Pons, Gumabao, Bernardo, De Leon at Negrito para sa 3-0 set lead. 25-19 ended with a service ace from Tots Carlos. Habang sa fourth set, sina Valdez, Carlos, Soriano, Vargas, Negrito at Bernardo ulit ang naglaro. Pero this time, pinaglaro na rin ni Coach Sherwin sina Bonafe at Riza Mandapat sa dulo ng set. Nakuha ng King Whale ang fourth set 25-20. Nagpalitan naman sa libero position sina Kayla Tienza at Alia Torres. Sa buong game, makikita ang mas malalang improvement ng Creamline sa floor defense lalo na sa digging. Mas tumindi rin ang service game ng Cool Smashers, especially sina Negrito, Valdez at Carlos. Steady as ever naman sina Bernadette Pons at Gemma Galanza na nag-ala libero sa likod. Makikita rin ang improvement ni Lori Bernardo na nagkaroon pa ng single block sa game. Habang balita naman sa returning duo ni Valdez at Carlos, halos sinlakas pa rin ng pang-spikers turf ang hataw ni Tots Carlos at hindi mahalata na galing sa injury at absent ng dalawang conferences. Habang mas nag-improve din si Alyssa Valdez sa floor defense na parang hindi na-injured ang tuhod. Balik din sa original position si Alyssa being the outside hitter 1 na kadiagonal ni Vargas. Muli ring nasaksihan ng fans ang kanyang deadly back row attacks. Overall, another much improved Creamline ang aasahan natin sa paparating na conference. Makikita rin sa tune-up game kung gaano kabigat ang kanilang bench players na crucial para sa longest conference na gaganapin ng PVL. Malaki ang kanilang tsansa na madepensa ng All-Filipino Conference title, lalo't hindi rin birong kalaban ng Creamline which is ang King Whale Taipei na champions din sa Taiwan League.